Posible nga kaya na itong si Willie Marcial ay masibak dito bilang commissioner? Yan ngayon ang isa doon sa mga tanong na tinitignan natin kung ito'y mangyayari talaga. Dahil marami na talaga, nung na-appoint ito si Willie Marcial, kung inyong maalala, ang unang-una sinabi niya ay sisiguraduhin niya na magiging patas na yung mga trades dito sa PBA. Kaya nga siya gumawa ng PBA Trade Committee. Pero obviously nakita natin na hindi ganyan ang nangyayari. Hindi naman patas yung mga trades at yung mga lopsided na mga transactions ay nagpapatuloy pa rin. Kaya sa tingin ko hindi na nakakagulat kung marami nagsasabi na dapat nang palitan itong si Commissioner Willie Marcial. At isa pa kinakailangan din tignan dito, alam natin na bukod dito sa mga lopsided trades, yung problema talaga sa attendance ang nakikita natin na nagiging issue ngayon dito sa PBA. Kaya hindi na nakapagtataka na marami nagsasabi na dapat na itong palitan. Ngayon, ang tanong naman kasi dyan, para sa mga nagsasabi na dapat palitan si Marcial, ang problema kasi, yung kapangyarihan ay nandito sa PBA Board of Governors. So, yung commissioner, sunod-sunuran lang yan dito sa governors ng PBA dahil sila nag-a-approve ng mga measures. Kaya kahit sinong ilagay mong commissioner dyan, sa tingin ko baliwala din unless baguhin yung power structure dito sa PBA at bigyan ng additional power yung commissioner. Dahil ngayon, masasabi natin na itong commissioner ay puppet lamang, susunod lang kung anong kagustuhan nitong board. At alam natin, majority ng board ay ang SMC at MVP group na siyang nakikinabang dito sa mga lopsided na mga trades at yung hindi pagsunod sa salary cap. Kaya hanggat hindi nababago yung structure dito sa PBA, kahit sinong ilagay ninyong commissioner dyan, walang mangyayari na pagbabago. Matindi pala ang hamon nitong si Al Francis Chua dito kay RJ Abarientos, ang bagong matatawag nating star nitong Barangay Ginebra. Dahil sa ngayon, mukhang itong si Al Francis Chua sinabi na kailangan patunayan ni RJ Abarientos na tama yung pag-draft sa kanya nitong management ng Ginebra. Mukhang management ang nagkumbinsi dito kay Coach Tim Cone na kunin itong si RJ Abarientos. Dahil marami ang umaasa na kukunin nga nila itong si Kaylan Tiongson dahil ito ay isang big man. So abangan natin. Pero base doon sa naging performance nito si Abarientos dito sa laban ng Barangay Ginebra kontra Taipei Kings, nakita natin kung anong kaya niyang gawin. Kung saan naka-score ito ng 20 puntos at nagbigay ng go-ahead 3-pointer na kinailangan ng Ginebra para manalo. Kahit sabihin pa natin na ito ay exhibition game, dito natin makikita na talagang mahusay itong si RJ Abarientos at yan ang dahilan kung bakit kumpiyansa ito si Al Francis Chua na yung hamon niya dito kay Abarientos ay kayang-kaya nitong patunayan at malampasan at mapapakita ni Abarientos na talagang deserving siya na mapunta dito sa Barangay Ginebra. Siyempre, bilang pamangkin nung magaling na si Johnny Abarientos, marami ngayon pa lang ay kinukumpara na siya dito kay Flying A. Pero siyempre, sobrang aga pa para makakalaman natin yan. Kaya tignan natin kung matutuloy nga kung ano may papakita ni RJ Abarientos. At malay natin, baka ito'y masama dito sa Gilas, Pilipinas. Alam natin na si Coach Tim Cone naghahanap ng point guard para dito sa Gilas, Pilipinas. At itong si RJ Abarientos, siguradong bagay na bagay yan dito sa sistema ni Coach Tim Cone. At ang gandang tandem sa Gilas kung sakasakali, itong si RJ Abarientos at Chris Newsome na magiging point guard. Kaya sa tingin ko magiging bagay talaga yan dito para sa Gilas. Sa ngayon, itong San Miguel Beer ay posible raw na kunin itong si Abu Tratter mula dito sa Northport Batangier. Itong si Tratter kasama si Gio Halalon ay tinrade ng Magnolia dito sa Northport kapalit nitong si Xavier Lucero. Si Tratter ay hindi masyadong nagamit ng Magnolia, hindi siya fit sa sistema. So tignan natin kung ito'y kukunin ng San Miguel. Pero sa tingin ko parang hindi bagay itong si Abu Tratter dito sa San Miguel. Unang-una, maliit ito para maging center sa height na 6'5". Power forward lang ito talaga. Pangalawa, wala itong outside shot. So, hindi siya po pwede sa San Miguel dahil yan nga ang problema doon sa mga power forward ng San Miguel. Walang perimeter scoring. Kaya hindi magiging bagay ito si Abu Tratter sa SMB. Sa tingin ko, kung si Tratter lang ang kukunin, mas maganda kung manatili na lamang sila dito kay Mo Tautua. Dahil at least yun, 6'8" plus mayroong 3-point shot.
Kaya sa tingin ko kung kukuha ng big man ng San Miguel, mas maganda talaga kung ito si William Navarro at si Kade Flores ang gawin na lamang nila na power forward. O di kaya naman gumawa sila ng ibang moves. Pero importante dito sa tingin ko ang San Miguel kinakailangan ay gumawa ng trade, lalo na kung sila ay ina-expect na magkampiyon dito sa Governors Cup. Dahil maraming pagkukulang dito sa lineup nila, particular na dito sa power forward at point guard. Ang magiging problema dito sa San Miguel, kapag sila hindi gumawa ng trade at natalo dito sa Governors Cup o na-eliminate ang maaga, magsisisihan na naman ang management. Gayong meron naman silang chance na gumawa ng move bago magsimula ang Governors Cup. Kaya sa tingin ko, lalo na ngayon at medyo nalalapit na opening ng Governors Cup sa August 18 na at wala pa rin trade ng San Miguel, dito natin makikita na mukhang malaking pagkakamali ng management na hindi sila gumawa ng move, lalo na dito si Vic Manuel na hindi naman nila masyadong ginagamit. Kaya tignan natin kung ano mangyayari sa SMB ngayon. Katulad po nung matagal na nating pinire-report, itong si Aldin Ayo ay wala na dito sa Converge Piper Xers. Mutual parting of ways daw ayon sa management, at ang papalit sa kanya ay ang dating Alaska Aces assistant coach na si Franco Atienza. Pero maraming naniniwala na itong si Atienza ay temporary lamang at kukuha ng ibang permanent head coach itong Converge. Ang tanong ay kung sino. Ang isa doon sa mga candidates ay itong si Raiko Toroman, na ang balita isa na ngayon dito sa mga active consultants ng Converge Fiber Xers, pati na nitong Strong Group Athletics at itong College of St. Benilde na binabaka pa nitong si Frank Lau, na alam natin ay nandito sa Converge Fiber Xers, isa sa mga top officials nila. Ang isa pang tinitignan na pwede na ipalit dito kay Aldin Ayo ay itong si Charles Chu, yung coach ng Jones Cup champion na Strong Group Athletics. At pwede rin na itong si Dennis Delta Pineda ang papalit dito. Hindi pa natin alam kung ito'y mangyayari, pero nandyan daw yan kay Governor kung gusto niya na maging coach nitong pagiging Converge Fiber Xers. Nasa sa kanya yun. Pwede rin na ito si Brian Gorjan ang maging bago nilang coach. So, ibig sabihin, marami na pwedeng ilagay na ipapalit dito kay Aldin Ayo. Ngayon, itong si Gorjan at itong si Toroman, mga foreigner yan. So, technically, hindi sila pwedeng maging coach ng Converge. Pero alam naman natin na pwede ang paikutan. Mag-appoint lang ng isang head coach at gawing active consultant itong si Toroman o kaya itong si Gorjan. At sila ang talagang magiging coach ng team. Katulad ng nangyayari sa Meralco. Ang head coach si Luigi Trillo, pero alam naman natin kung sino talaga ang head dyan, itong si Nenad Vucinic. Kaya abangan na lang natin kung sino ang ipapalit dito kay Aldin Ayo ng Converge Fiber Xers na build up ngayon. Shoutout kay Jervin Cruz, Joseph Pineda, binabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, pati na rin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Eduardo Monsales, si Renato Renren Marcia at Junjun Lindin Dineros, Alicia Garcia, Michael D., Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, RG Bueno Dalina family, Jason Mendoza, si Enju, si Dexter Domer, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas at ang iba pa nating taga-subaybay.